Pa-victim daw kasi itong si Jessie. Kaya itong si Janelle nakipag-break sa kanya. Ang problema kasi sa tuwing may pagtatalo silang dalawa ni Janelle, ang ending itong si Jessie, palagi na lang pinalalabas na ang kanyang ex-jowa ang merong mali. At ang masakit pa, maski nga sa mga kaibigan itong si Jessie at sa kanyang pamilya, pinalalabas din na siya raw ang kawawa sa kanilang relasyon ni Janelle. Wala naman daw ibang babaeng involved eh. Sadyang ito lang si Jessie, grabe talaga ang attitude problem. Ay, nako. Kaya kausapin na po natin mula sa Quezon City, 27 years old, si Janelle. Magandang tanghali sa iyo, Janelle. Hello po. Oo, ayan. Okay, sige. Kayo pa ba ni Jessie ngayon o hindi na? Ayaw na. Hiwalay na po. Hiwalay na. Gano'n nakatagal? Mga isang linggo pa lang po. Ay, bago-bago pa lang. Nanunuyo ba siya lately? Opo. Pero bago natin kalkalin yung kwentong yan, gano'n na kayo katagal naging mag-on itong si Jessie? 9 years po. Ba, matagal-tagal din, ano? Oo, ibig sabihin, mga nag-aaral pa kayo na ni Jessie. Opo, college po. Oh, college pa lang. So usually, kailan nag-umpisa yung ganyang ugali niya? Mula ba nung nag-uumpisa pa lang kayo, medyo pa-victim na siya pagka nag-away kayo? Ikaw naman kasi, pagka hindi ka nag-sorry, hindi kayo magkakaayos. Yung gusto niya, siya yung susuyuin mo. At ikaw naman, sinusuyo mo dahil love mo eh. Ganon? Opo. So nasanay mo rin partly. Medyo namihasa din itong si Jessie sa ganon. Ang problema, syempre, as people mature, nakakaedad na rin tayo, may sarili-sarili na rin tayong mga problema. May trabaho ka ba, Janelle? At si Jessie, meron din ba? Meron po kaming trabaho. Ayan na. Medyo nakakapi ka na kapag ala ng kakwenta-kwenta yung mga pinag-aawayan ninyo. Kwentuhan mo nga kami, Janelle. Ano ba yung mga instances? Ano yung mga pagkakataon na itong si Jessie ay magkakaroon kayo ng problema, di pagkakaunawaan, tapos magpapa-victim siya? Ito pong recent na napuno po ako. Parang magkikita po kasi dapat kami noon. Nagpapasama po ako sa kanya, bumili ng susuotin ko para sa Christmas party namin. Ang may usapan po kaming oras, pero night before that day po, nag-inuman po sila ng barkada niya. Ang sabi ko, niremind ko po siya sa oras na maaga, ganon. Correct. Tapos, kinabukasan, ayun po, late po siya. Naku po. Tapos, nag-text lang ako tsaka isang call kasi nga naiinis na ako sobra, hindi siya natututo kahit mapagsabihan. Tapos nung mga bandang tanghali na po, ayun, di na po ako nagparamdam nun. Tapos mga bandang tanghali po siya nagising hanggang gabi. Nag-chat siya, ganyan-ganyan. Pero hindi ko na kinakausap. Siyempre, nagtampo ka na eh. Opo. Tapos ayun, nakarinig na naman ako na nakarating sa ibang tao na di ko na naman siya pinapansin. Natural. Nainis eh. Nainis eh. Opo. Okay. Pero ano ang version niya ng storya doon sa ibang tao na naringgan mo? At sino ba itong ibang taong to? Kaibigan ba? Mga kapamilya ninyo? Kaibigan po namin, mutual friend po namin. Ano raw sabi? Ang sinasabi niya po hindi ko raw po siya ginising. Tapos bigla na lang daw po ako nag-attitude. Ba? Ikaw pa nag-attitude? Parang wala akong karapatan mag-attitude. Gabi pa lang, pinapaalalahanan mo, wag ka nang magpagabi dyan sa inuman ninyo. Pinayagan mo na nga, di ba? Wag na magpagabi. Tapos nang gumising ang lasing, siya pa yung kawawa. Ganoon ang nangyari. Pero isa lang yan sa marami. Sa marami mong mga inirereklamo. Ano pa kapag hindi naman sa pag-iinom ang nagiging problema? Yung sa pag-EML niya po, lagi po siyang nag-EML. Wala na halos bebe time. Ano no?
Wala nang bebe Bebe time. time. Bebe time. Opo. Oo, halos kala ko wala nang bedtime, hindi na natutulog. Ayan, wala nang bebe time. Ay, nako, yan na nga ba yung sinasabi, ha? ML kayo dyan, nakakalimutan nyo yung mga bebe nyo. Ayan, pero hanggang nitong mga ano yan, tinitiis mo na wala na kayong bebe time? Opo, kailangan awayin ko pa talaga siya ng matindi bago ako seryosohin. Naku, ha? Ganun talaga. So medyo distracted itong si Jessie na mga gusto niyang gawin sa buhay at sabihin na natin medyo namihasa nga. Okay? Is it safe to say na medyo namihasa itong si Jessie sa pagbibigay mo na lang palagi sa kanya mula noon? Opo, wala po siyang character development. Yun ang sinasabi. Walang pagbabago. Ayan, sa mga Pero nangangako ba siya na i-improve niya naman yung sarili niya sa relasyon ninyo? Opo, pero parang ano lang, matapos lang yung problema, ganun. Oo na, sige. Ganyan Okay. po siya. Oo, pero ibig sabihin, magaling naman siyang mangako. Sana sinabi mo, nagpolitiko na lang. Oo. Pangako. Yung mga ganyan. Hindi naman siya nagpasa ng Certificate of Candidacy, ano? Hindi naman, sayang. Hindi. Baka yun talaga ang career niya, 'di ba, sa sa politika. Pero hindi, kidding aside, ano, hindi naman sa pagbibiro. Ito bang pakikipag-break mo sa kanya ay ano na to, with finality? Tapos na ba talaga ito o binibigyan mo lamang siya ng leksyon? Napuno na po talaga ako eh. Hmm. Pagod na po talaga ako ulit-ulit. Ayaw na. Kaya mo na mabuhay na wala mo na siya talaga. Opo. Okay. Sige ha. Eto, meron tayong nasa linya. Meron naka-standby. Ayan, na magbibigay din ng kanyang hashtag Astig Advice. 40 years old na. Itong si Edgar ng Tondo. Edgar, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali po, Kuya Boy. Ano bang masasabi mo? Ano ba maipapayo mo dito sa problema ni Janelle sa pagbitiw sa kanyang karelasyon na wala raw character development at lagi pang pa-victim? Naranasan ko na yan, Kuya Boy, pero ako yung hindi ang pabiktim babae. Ang gawin mo, kung ako sa kanya, huwag mo nang balikan. Kaya sayang, kasi pag pumasok ka sa relationship, ang pagkakaalam ko, may kasama siyang love. Ang love, action word yan. Ibig sabihin, meron kang effort, meron kang expression. Kung wala kang effort sa expression, huwag mo nang balikan. Sayang na yung daway mo sa ganyang lalaki. At yung sinasabi mong pa-victim, kung halimbawang magiging kayo, tapos naging mag-asawa kayo, lagi siya magpapabikti pag nag-aaway kayo. Diba, lalabas na naman napaka-immature ng lalaki, napaka-immature ng relationship. Hindi naman natin pinag-uusapan kung matagal na o sandali lang yung relationship eh. Kasi may kilala nga ako, 8 years, 9 years, magjowa. Isang isang text lang ng ex, nagkabalikan na. Naku po. Tapos Diba? baka kinasal pa yan dun sa ex niya. Oo, kinasal pa. So hindi natin pinag-uusapan dito yung oras eh. Yung pinag-uusapan natin dito yung commitment na binigay niya sa'yo the moment na niligawan ka niya. Yun yung pinaka-importante dun eh. Saka yung trust, saka yung respect, yung importante. Binibigay natin kasi yun eh. Pag binigay natin yun, dapat yung pinagbigyan natin, marunong siyang tumanggap at alam niya kung paano niya gagamitin. Para walang iyakan sa dulo. Yan. Walang pa-victim. Yan. Yun lang, Kuya Poy. Naku, maraming Tandaan salamat, niyo sa, Edgar. So, tandaan niya lagi na ang love ay action word, hindi siya noun. O yun. Ganda. Saan mo ba nabasa yan? Parang nabasa ko rin yan dun, ha? Shot mo na muna, Kuya Edgar. Chat. Shot. Sandali. Isa pa, bago ka umalis. Chat puno. Shot puno. Sandali, isa pa. Chat. Bugaw. Ayan. Thank you, Kuya Poy. Ay, nako, maraming salamat. Pagdaan mo ulit, ha, Kuya Edgar. Pagdaan mo, ha, yung next shot natin. Ito, may pulutan dyan. Sige na. Gusto ko mani. Ayan, kumain ng mani Mani. yung bangus.
O sige, hanapin mo na lang Ayun. dyan sa sikmura ng bangus yung ano. May inihaw tayo dyan. Oh, half cook lang yan, half cook. Ayan. Pero ano, maraming salamat. Marami tayong makukuha doon sa mga sinabing yan ni Kuya Edgar ng Tondo. Okay, Janelle. Oh, ikaw ba? Sa tingin mo ba ay yung pagmamahal nga ba naman sa'yo nitong si Jessie ay mga salita na lamang at wala nang at kinukulang na rin talaga doon sa aksyon? Opo. Ayan na. Opo. Kampante na po na masyado na Yan. hindi ako aalis. Yan ang sinasabi natin, ano? At and I'm quite sure hindi lamang po itong si Janelle ang nakakaranas ng ganito na, oo, mahal naman kita eh. Oo, sige, sasamahan kita bukas. Oo, gigising ako. Oo, titigilan ko na ang mag-inom. Pero kamukat-mukat mo, kinabukasan, nagalit. O nagalit halimbawa nga si Janelle, siya pa yung masama sa mata ng iba. Hindi nga po maganda yon na nagpapa-victim. Hindi niya ako pinapansin kasi minom lang ako ng konti kagabi. Oo, kaya naman sinabihan ko naman siya ng I love you kaso dami-dami mga katwiran, di ba? Oo, kaya naman, talo ko sa ML kung ganyan. Pero alam mo, maganda na rin yung decision mong yan, Janelle. Ano? Totoo rin yung sinabi ni Kuya Edgar kanina na wala naman talaga sa tagal ng pinagsamahan ninyo. Well, sayang naman talaga yung 9 years na pinagsamahan ninyo. Pero kapag kaganyan na nakikita mong walang improvement, lahat ng mga pangako niya ay nananatiling pangako pa rin. At, di ba, pagka meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, ikaw palagi ang may kasalanan, that's unfair para sa isang relationship. Oo, kasi ang relationship, minsan talaga ikaw ang magkakamali, ikaw magkukulang, ikaw ang dapat uunawain. At minsan naman, ikaw ang uunawa dahil may pagkakamaling bahagya ang iyong partner. 'Di ba? Hindi pwede na one way lang ang direksyon ng mga pagkakamali dahil pinagbibigyan mo. Abuso rin yan. That's a form of abuse sa isang relationship. Yung iparamdam sa'yo na kasalanan mo naman kung ba't tayo nag-aaway kasi hindi mo ako pinapansin. Nagtatampo ka, hindi mo na ako pinansin. 'Di ba yung mga ganun? Pero pagka inalam mo ano ba ang dahilan, siya rin. Yung nagrereklamo rin. At stressful yan. Toxic yan. Yung ganyang klase ng mga conversation sa isang relationship. Hindi makakaganda yan. 'Di ba?